Hi class, so continuation ng sample problem natin sa equivalent coefficient of permeability in a vertical and horizontal direction in a stratified soil. Sample problem number 3.1. Actually, katuloy lang ito ng sample problem number 3. So, na bago lang yung tanong. Ano? Sabi dito, determine the magnitude of HA and HB. Okay? So, class, paano natin kukunin ito? Kaya, so, kailangan daw natin kunin yung height na ito. Whatever the height is this, plus if this is not a height loss, ano, instead this is just ano man yung height na yan, ano, whatever the height that is, no? Okay, so paano natin siya kukunin? So class, alam natin dapat yung concept ni Bernoulli energy equation. Di ba sabi natin yung magpo-flow yung water or yung nature of water, magpo-flow yan from highest point of energy to the lowest point of energy. So basically, paano yun? So basically, dadalo yan pag ganun. Okay, so yan ay merong head loss from that specific point to this specific point. So basically, meron niyang head loss. Diba? Ayan yung head loss niya. Tama ba, class? Ito rin yung water surface dito sa water surface here. So basically, kung ano yung water surface dito, andito yung ating lowest point of energy. So basically, meron tayong tinatawag na head, no? O yun yung total head. Ano ba yung sinabi? Ang total head daw natin ay ilan? 300 mm. However, hindi pwedeng maging ganito yung flow natin. Bakit? Kasi nga, meron tayong conduit. So basically, meron parang conduit ng kaso soil yung laman, ano, padadaloy natin yung tubig doon, ano. Anyway, so kailangan alam natin i-estimate kung paano ba. Since alam na natin na magdadalo yung tubig from highest point to lowest point here sa ating discharge. So basically, binigyan nga tayo ng conduit. Therefore, dadalo yung tubig from here to here, pass sa A, magpapass through kay B, kay C, and then finally, pupunta siya doon sa discharge natin o sa ating outlet, no, galing inlet. Okay, so basically sabi nga natin, na-prove na natin ito na ito ay vertical flow since yung ating direction ng flow ay perpendicular dun sa ating bedding plane. Okay, so kung ganun pala yung case natin, actually class, meron tayong tinatawag here na class, diba, meron tayong tinatawag dito na endpoint at starting point at endpoint. So yun ay magdidepende kung sino o saan unang pumasok yung flow natin. So basically, yung sa A ang ina-analyze natin, hinahanap natin yung HA. So basically, ang starting point ay saan? Di ba class? Dito unang papasok yung starting point niya. O and then yung point of entry, dyan unang papasok sa point na yan. Sa point na to, yung flow. And then ito yung end point, dyan lalabas, which is starting point naman ni B. So ito yung ito yung ating starting point. Ito naman yung end point natin kay A. Ngayon, pag sabi natin, di ba, pwede natin siyang i-consider na i-extend natin hahanapin natin yung corresponding ang tawag doon? Yung corresponding water surface. So, di ba class, from point here, wala naman tayong piezometer. So, pwede natin siyang i-subtend up to the point na makuha natin o mahanap natin yung extreme water surface at that point. Di ba class, ito lang din yung ano yan. So basically, kung ano yung water surface dito, sa starting point natin from A, yun lang din yung water surface niya. Ito lang din yung head ng ating starting point. Ngayon, nasa naman yung head ni A o asa naman yung corresponding water surface ni endpoint kay A, no? So basically, di ba class, ito lang din yun. So basically, pag sinubtend natin, so di ba ito lang din yun class? O kaso andun siya, no? Okay. So, basically pala, andun lang din pala yung class. So, ito lang din yun. Okay? So, ito lang din pala yun. So, basically, kung meron tayong highest point, meron tayong lowest point, meron yung head loss. Ang ba, class? And kung ano yung head loss na, actually, okay? Ito na yung ating head loss kay A. Not yung hinahanap na HA. Okay? Magkaiba yung class, ha? Okay, so siguro i-drawing ko lang siya ng mas maayos para mas ma-visualize natin. Okay? Pansin mo class na yung head loss, ano? So, di ba class, basically ito lang din yan. Ito lang din actually, di ba? Di ba class, ito lang din yan. Ay, laki. Di ba ito lang din class yung head loss natin kay A, not
DHA, ano? Magkaiba yung class. Yan, tingnan mo class, tingnan mo. Kung ito yung measurement kung ito yung measurement natin from water surface to the water surface kay A, di ba class, kung may constant difference ka na 300, di ba class, kung ano yung value na to, tapos i-minus natin sa kabuuang head loss, di ba class, makukuha natin si HA. Tama ba class? Makukuha natin ito. Di ba class? O pag in-extend mo class, o extend mo wari itong line na to, o in-extend mo nun, di ba class, ito si change in A, o yung headless kay A, tapos ito yung H sa A. Eh, di ba class, alam mo na ito ay 300 yung kabuuan, tapos ma-minusan mo ng delta H, therefore makukuha mo ito class, di ba? So kaso paano natin makukuha? Kasi pwede natin siya equate, kasi yung flow rate natin, di ba class, yung flow rate natin ay equal lang yan sa K I A. Tama ba class? Kia, no? Actually madaming formula ito, pero pwede natin gamitin dito si Kia. Sabi natin class, yung flow rate na to is simply yung flow rate na nakuha natin before. Diba class, ito lang din yun. Oh, diba class? Kaso we need to be specific here. Paano natin kukunin, o ano yung, para, diba class, kung since kino-consider natin si A, dapat ang gamitin natin, syempre, yung coefficient of hydraulic conductivity, o yung hydraulic conductivity kay A, yung hydraulic region kay A, as well as the area ni A. Tama ba class? Equal yan sa Q. So kung ano yung Q natin, di ba sabi natin, kung ano yung pumasok, yun din yung lalabas sa endpoint. So basically, ang gagamitin natin, ito lang din yun, simple yung nakuha natin from previous. Di ba class? Pero class, take note na yung Q ay equal saan? Di ba class, yan lang ay equal sa KA times, ang alam natin na yung I ay simply equal to change in height kay A all over L kay A. Tama ba class? Tama ba yun class? Okay? So yung length ni A all over area ni A. Diba class? So makukuha natin by equating 0.08083989 ay equal sa KA natin. Ilan ng KA natin? Diba yun yung class? Coefficient KA is 10 is to negative 2. Ilan ang change in H natin? Yun yung hinahanap natin ng change. Yung headless KA all over length ni A. Ilan yun? Class. 150, which is 15 lang naman yun. All over area kay A. Binigyan tayo class, 100 by 100 daw. So basically, ilan to? In centimeter. So ito ay siyempre 100 cm lang din, di ba? Squared. So basically, makukuha nating headless kay A ay equal sa we have actually, makukuha natin dyan na ilan? 12 point ilan kaya class? 12 point actually makuha pa lang 12.12537. Ito ay naka-centimeter, no? Kaso ito ay change o head loss pa lang kay A, not DHA. Diba sabi natin, para makuha natin yung 300, o yung, para makuha natin yung H kay A, yan ay equal to yung kabuuan, total head, minus yung change in H kay A. So, yung head loss kay A, so equal to 300 minus, 12.12537 centimeter. So basically, include, makukuha natin yung H kay A. Or actually, pala yung makukuha natin dito, hindi pala ito naka-centimeter, Plus ito pala ay naka I'm so sorry. This should be 150 ba class? 0.08. Teka, analyze natin, ito ay naka-cube. Okay. Nag-gets ka na class. So ito nga pala ay 15. Tama lang class, ito ay naka-cm. So dapat ito naka-cm din, hindi ito. Okay? So I'm so sorry. So 30, ito ay 30. Okay, ang makukuha natin na ilan? We have 20. Actually, ito mali din, So
So, ito ay 1 point. Kasi cm, no? Sorry, class, nalito. So, this should be 1.2125. Okay? 1.2125. So, by calculation, na makukuha natin ay 28.787 or 6 class nag-store ako dito centimeter. Okay? So, ito ay in centimeter, in millimeter, we have 287.8746 millimeter. So, actually, ito na yung sagot natin dyan, class. Okay? I hope na intindihan, class, yung concept na yun. Okay? So, yun lang pala. Ganun lang pala siya. Ano? Paano naman natin kukunin yung H kay B? O, same concept pa din. Ano? We can just simply equate the equation. Ano? So, basically, yun pa din. Ano? So, sinahanap natin Q is equal to, o yun pa rin, ano? Since sinahanap natin yung head loss kay A, class, ganito, paano naman natin? Okay, ganito naman yung class, no? Class, from this point, nasa naman yung water surface ni B, di ba, class, andito na siya? O, basically, class, ang starting point ni B, andito. Tama ba, class? Ang end point niya, nandito. Tama ba, class? Ang corresponding surface niya, nandito, class. Tama. At ang corresponding naman, okay, so mali. So, ang corresponding pre-water surface naman ni B ay andito. Corresponds to its end point, ano? Ito yung starting point, ito yung starting point, ito yung ating end point. Okay, so ito yung ating starting point, again ito yung starting point, ito yung ating end point kay B. Okay, however, iba, class, no, kung ito yung flow daw ay magpo-flow, o yung water daw magpo-flow from highest point of area to the lowest point, basically dito, no? Iba, class, so meron nga tayong head loss, tama ba? Ayun, meron silang difference. So, basically, may maliit na difference dito. And that's what we called, So, basically, yun yung tinatawag nating change in H kay B. Not HB, ano? O, paano natin siya makukuha? Actually, ganun lang din, ano? Yun lang din yung makukuha natin. So, kung gusto natin, equate lang natin do kay K ng B, IB, and then AB. Okay? So, Q natin, yun pa rin, 0.080839 ay equal sa, ilan yung K na B natin, binigay naman sa atin, ano? Ayun, 3 times 10 raised to negative 3. 3 times 10 raised to negative 3 ay, same pa din, ano? Ito ay naka-cm, ito ay naka-cm din. Ano ba, class? Yung I natin should be, ang makukuha natin ay ilan? I na makukuha natin ay, di ba, yun ay change in B, not HB, over length ng B. Then yung area natin same pa din, di ba, class? Across all, sabi dito, that shows 3 layers of the soil in a tube that is 100 by 100 mm in cross section. So basically all throughout 100 by 100. So basically same pa din, 10,000 square millimeter ay equals to 100 square centimeter. Okay? Okay, so makukuha natin by calculation ang HB ay equal to ilan? We have now 4.04 o H, o yung delta H o yung head loss kay B ay ilan? 4.0179 centimeter. Kaso, class, pansinin mo, hindi mo ba pwede, sir, parang kanina, pwede ko ba itong gawin? Para makuha ko yung H sa B. So, i-minus ko sa 300 yung 4.0179 sa 30. Diba, class? Ganun yung ginawa natin kanina. Minus lang natin sa head loss ng A. Kaso, pag in-analyze mo, so, pakita natin, class, dito. No? Pakita natin siya para mas malinaw. Okay? Yung total height na to is di ba yan ay 300? Pag itong height na to, sinabtend ko,
Diba? Kasi pag ito in-extend ko, tapos itong point na ito, pag itong point na ito, ba yan yung kay, ano, yung ano niya, water surface niya kay B. Pag sinabden ko ito, class, at kinuha ko sila, diba class, itong part na ito, diba class, itong part na ito si head loss kay A, tama ba? However, ito pa lang yung head loss natin kay B. So, hindi mo pwedeng makuha. Para makuha mo yung B, which is ito yung tinukuha natin. Diba, ito class yung kinukuha naman natin kay H of B. Tama ba, class? So, hindi mo pwede. Pag minus mo sa 300, meron ka pang may iwan na ito, diba, class? So, basically, in order for us to get the B, we just don't, kumbaga, hindi lang natin kailangang i-minus sa change in B o yung head loss kay B, but rather, i-minus pa natin sa nakuha nating head loss kay, kay A, which is 1.2135. So, by calculation na makukuha natin ng ilan? We have 24.7456. So, ito ay 247.456 mm. Alright? So, nakuha na pala natin, class, no? Actually, yun lang siya, no? Konting analyzation. Anyway. Ayan. So, yun na. Nakuha na natin, class, no? I hope you learned something new.